Akala ng lahat, simpleng bank robbery lang ito. May mga hostage, may baril, may mga pulis sa labas. Pero hindi nila alam, mula pa lang sa unang minuto talo na sila. Kasi ang lalaking nasa loob ng bangko, hindi lang pera ang habol niya. Hindi siya naghahanap ng ransom. Hindi rin siya nagtatangkang tumakas. May hinahanap siyang lihim. Isang sikreto na nakatago sa loob ng bangko. Isang sikreto mula pa sa World War II na kayang sumira sa pangalan ng isang makapangyarihang tao. At habang abalang-abala ang mga pulis sa labas, habang iniisip nilang sila ang may kontrol, isa-isa na silang naluloko. Dahil sa araw na ito, hindi kriminal ang tunay na panalo, kundi ang lalaking nagplano kung paano linlangin ang buong mundo. Balikan natin ang crime thriller movie na Inside Man. Kwento ito ng isang pambihirang bank heist sa New York City at mga lihim na mula pa sa World War II. Year 2005, Manhattan, NYPD. Balisa si Detective Frazier. May malaking halagang nawawala sa isa sa mga kasong hawak niya. At kung hindi niya ito mahanap, siya ang sisisihin. Baka matapos ang karir niya. Pero hindi niya alam, ngayong araw, magbabago ang kapalaran niya. Sa Manhattan Trust Bank, na unang pumasok ang isang lalaking nakadamit pintor. May dala siyang malalaking flashlight. Mahaba ang pila sa loob. Abala ang security. Hindi nila siya pinansin. Ipinatong ng pintor ang flashlight sa mesa. Binuksan ang ilaw. Diretsong tumama ito sa mga CCTV camera. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-blackout ang mga CCTV. At doon na nagsimula ang lahat. Lumabas ang mga baril. Sinara ang pinto. May kumalat na usok, sigawan, kaguluhan, hostage crisis na ito. Sa labas, may pulis na nakapansin ng usok sa loob. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero hindi gumagalaw. Biglang sumilip ang leader. Itinutok niya ang baril. May mga hostage ako, sabi niya. Kapag lumapit kayo, papatayin ko sila. Agad tumawag ng backup ang pulis. Kalmado lang si Dalton Russell, ang leader ng grupo. Kontrolado ang sitwasyon. Ayon sa kanya, ginagawa niya ang perpektong bank robbery. Kung paano niya ginawa, malalaman natin sa dulo ng kwento. Sa presinto, dumating si Captain Coughlin. May bagong kaso kayo, sabi niya kina Frazier at Mitchell. Bank robbery, may mga hostage, sa 20 Exchange Place. Paano yung nawawalang pera sa hawak kong kaso? Tanong ni Frazier. Binibigyan kita ng pagkakataon, sagot ng kapitan. Ayaw mo ba? Hindi na nagsalita si Frazier. Umalis sila agad para puntahan ang crime scene. Eto na, sabi ni Mitchell, sabay ngiti. Dumating na ang tsansa mo. Isang malaking kaso ito, kaso na pwedeng magligtas sa career ni Frazier. At sa awa ng pagkakataon, swerte sila. Nakalibang detective na dapat naka-assign dito. Pero dito rin mamumulat si Frazier sa isang lihim, isang sikreto na mas malalim, mas delikado, at mas malaki kaysa sa inaakala niya. Pagdating nila, dumiretso sila kay Captain Darius para humingi ng update. Hindi pa namin alam kung ilan ang suspect, sabi ng kapitan. Hindi rin malinaw kung ilan ang hostage, at hanggang ngayon, hindi ko pa makita ang loob ng bangko. Sa loob ng bangko, dinala ng mga magnanakaw ang mga hostage pababa sa basement. Pinahanay sila sa harap ng vault. Ilabas niyo ang mga cellphone at susi, utos ni Dalton. Isa-isang nagbigay ang mga tao. Pero may isang empleyado na walang inilabas. Naiwan ko sa bahay, nanginginig niyang sabi. Lumapit si Dalton. Maingat, mabagal. Hinawakan ang lalaki sa balikat. Pag-isipan mong mabuti, bulong niya. Nasaan ang cellphone mo? Itinutok niya ang baril sa pisngi ng empleyado. Pero hindi nagbago ang sagot ng lalaki. Kahit tumutulo na ang luha niya, kinuha ni Dalton ang cellphone ng isa pang empleyado. Hinanap ang pangalan ng lalaki sa contacts at nang makita niya, tumawag siya. Tahimik ang lahat hanggang may tumunog na cellphone. Sa likod mismo ng lalaki. Nagkamali ako, pasensya na, pakiusap ng empleyado. Hinila siya ni Dalton papasok sa isang maliit na silid. Sa labas, sa likod ng malabong salamin, kitang-kita ng mga hostage ang pambubugbog sa loob. Sino pa dito ang mas matalino kaysa sa akin? Sigaw ni Dalton. Walang pumalag, walang nag-angat ng tingin, lahat takot na. Maliban sa isang bata, tahimik niyang inabot kay Dalton ang PlayStation niya. Pero binalik ito ni Dalton. Sa iyo na yan, sabi niya. Pinaghiwalay nila ang mga babae at lalaki. Pinaghubad ang mga hostage at pinagsuot ng magkakaparehong suit at maskara. Sa puntong ito, wala nang makakapagsabi kung sino ang hostage at sino ang magnanakaw. May isang lalaki na biglang nahirapang huminga. May sakit ako sa puso, sabi niya. Ilang saglit pa, pinalabas nila ang lalaki sa gusali. Nagulat ang mga pulis. Pinadapa nila ang matanda, pinusasan, halatang nalilito sila. Hostage ba siya o isa sa mga suspect? Sabi nila kapag lumapit kayo, maghahagis sila ng 2 bangkay. Sigaw ng matanda. Dito may nalaman ang mga pulis. 4 ang suspect. At parehong nagsimula sa Steve ang pangalan nila. Patuloy ang pag-iimbestiga ni Frazier. Tiningnan nila ang security recordings ng bangko pero wala silang makitang malinaw na ebidensya. Masyadong planado ang galaw ng mga holdupper.
Maya-maya, naglabas ulit ng isa pang hostage. May nakasabit na kahon sa leeg nito. Nakasulat dito ang mensahe. Humihingi ang mga hold-upper ng 2 bus at 1 eroplano. May deadline. Kapag pumalya ang mga pulis, may mamamatay kada oras. Sinubukan ni Frazier na kumuha ng kontrol. Humingi ang mga hold-upper ng pagkain para sa 50 hostage. Para sa mga pulis, ito ang perpektong oportunidad. Umorder sila ng pizza. At sa mga kahon, naglagay sila ng mga listening device. Digital recorder, paliwanag ng pulis. Pindutin mo lang dito. Automatic magre-record yan. Sa loob ng bangko, sumabog ang tensyon. Isang hostage ang naubusan ng pasensya. Tinanggal niya ang hood at maskara, sabay reklamo. Bakit pinapasuot nila tayo ng mainit na damit? Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Sigaw ng isa pang hostage. Pero wala siyang pakialam. Biglang bumukas ang pinto, 2 hold-upper ang pumasok at nagkagulo ang buong silid. Matinding sigawan. Hinila nila ang lalaking pasaway at inilabas. Lalong tumindi ang takot ng mga tao. Sa isa pang kwarto, marahas niyang pinatayo ang mga hostage. Pinalipat sa kabila. Pagkasara ng pinto, umiyak ang babae. Kinuha ng isang hold-upper ang baril niya. Manahimik ka, sigaw niya. Nagpanggap din pala na hostage ang babae. Isa itong matalinong paraan para lituhin ang lahat. Para hindi nila malaman kung sino sa loob ang talagang kasamahan ng mga hold-upper. Kasama si Detective Frazier, dinala ng mga pulis ang pizza sa pinto. Si Dalton ang humarap. Ngumiti si Frazier. Kumusta? Sabi niya. Sana okay ang pizza. Kapag handa ka na, sagutin mo ang tawag. Ako ang makakausap mo. Hindi sumagot si Dalton. Dahan-dahan niyang isinara ulit ang pinto. Nagtagumpay ang plano ng mga pulis na ilusot nila ang mga recorder. Akala nila nakalamang na sila. Agad nilang pinakinggan ang recording. Pero iba ang lumalabas na lengguwahe. Hindi nila maintindihan. Naghanap siya ng translator at doon nila nalaman, recording lang ito ng boses ng dating presidente ng Albania. Panlilito lang pala ito. Naisahan sila. Samantala, nalaman na ni Arthur Case ang nangyayari. May nagnanakaw sa isa sa mga bangko niya. Aling branch? Tanong niya. Kalmado pero halata ang kaba. Sa 20 Exchange Place. Pag-alis ng assistant, napaupo si Arthur, nanginginig, natatakot. Ito na ang araw na kinatatakutan niya. Nasa safety deposit box 392 ang isang lihim mula pa sa World War II. Isang sikreto na kayang sirain ang buong reputasyon niya. Sa kahon, may envelope na puno ng dokumento. Sa ilalim, mga diamante. At isang mamahaling singsing. Isang singsing na pagmamay-ari ng kaibigan niyang Hudyo. Kaibigan na tinraidor niya para kumampi sa mga Nazi. Dahil dito, pumasok sa eksena si Madeleine White, isang kilalang fixer na kayang baluktutin ang sistema. Marami siyang koneksyon sa gobyerno, negosyante at politiko. Pakiramdam ko, may mas mabigat pang laman ng kahon, sabi ni Madeleine. Hindi ka lalapit sa akin kung hindi ito napakalaking sikreto. Ayos lang kay Madeleine kahit hindi niya alam ang laman. Pero may prinsipyo siya. Hindi siya tutulong kung may masasaktan dahil sa sikreto. Mahalaga sa akin ang kahon, sabi ni Arthur. Basta, manatili itong nakatago, ngumiti si Madeleine. Kung ganoon, sabi niya, kailangan itong manatili o tuluyang mawala. Dumating si Madeleine sa area kasama niya ang mayor. May alok sila para kay Detective Frazier. Kailangan makausap ni Madeleine ang leader ng hold-upper. Kapalit nito, first grade promotion. At malulutas ang kaso ni Frazier tungkol sa nawawalang pera. Nabigla si Frazier. Akala niya simpleng bank robbery lang ito. Pero may mas malalim pa palang nakatago. Ilang beses siyang tumawag sa loob ng bangko. At sa wakas, sinagot ni Dalton. Sinubukan ni Frazier na makipag-negotiate. Pero ang gusto lang ni Dalton ay eroplano. Kailangan mo akong bigyan ng ekstrang oras, sabi ni Frazier. Mahirap ang hinihingi mo. Bakit ako papayag? Tanong ni Dalton. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras, sagot ni Frazier, makukuha mo ang gusto mo. Walang mawawala sa'yo. May inalok si Dalton. Isang tanong. Kapag tama ang sagot ni Frazier, madadagdagan ang oras nila. Alin ang mas mabigat? Tanong ni Dalton. Lahat ng tren na dumaan sa Grand Central Station sa loob ng 1 taon o lahat ng punong pinutol para gawing US currency? Sabay baba ng telepono, nag-isip ang mga pulis. Mga tren, sabi ni Darius, gawa sa bulak ang pera ng US, hindi sa puno. Handa na sanang tumawag si Frazier, pero pinigilan siya ni Mitchell. Trick question yan, sabi niya. Sabihin mo, pareho ang timbang, parehong wala. Nagtiwala si Frazier. Tinawagan niya si Dalton. At tama nga, pumayag si Dalton na pahabain ang deadline, kapalit ng pagkain. Gabi na. Pero tuloy pa rin ang hostage crisis. Sa huli, pumayag si Frazier sa plano ni Madeleine. Tinawagan niya ulit si Dalton at inabot niya kay Madeleine ang telepono. Kung masisiguro kong ligtas ang isang bagay, sabi ni Madeleine, matutulungan kitang makuha ang gusto mo. Paano? Tanong ni Dalton. Seryoso, hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Pinayagan siyang pumasok, tahimik ang loob ng bangko. Nasa counter si Dalton, hinihintay siya. Bakit sa tingin mo kailangan ko ng tulong mo? Tanong ni Dalton. Kung susuko ka ngayon, dagdag pa niya, magaan lang ang sentensya mo. Wala ka pang pinapatay, wala ka pang ninanakaw. Hindi pa rin gumalaw si Dalton.
kaya dinagdagan ni Madeline ang alok. $2 milyong, sabi niya. Maghihintay sa'yo paglabas mo ng kulungan. No thanks, sagot ni Dalton. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong bagay ang pinoprotektahan mo? Hindi makasagot si Madeline. Pero si Dalton, alam na niya ang lahat. Noong World War II, may isang Amerikanong nagtatrabaho sa isang Swiss bank. Ginamit niya ang trabaho niya para makinabang sa mga Nazi habang milyon-milyong tao ang pinapatay, ninanakawan at inaabuso. Ginamit niya ang perang galing sa dugo para magtayo ng sariling bangko. Ang Amerikanong yon, sabi ni Dalton, katunog ba ng lalaking nag-hire sa'yo? Natahimik si Madeline. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Tanong niya. Lahat ng kasamaan ay umaalingasaw, sagot ni Dalton. Pwede mo silang pagtakpan sandali, pero hindi habang buhay. Sa kabila ng nalaman niya, hindi nagbago ang misyon ni Madeline. Bigyan mo ako ng 2 minuto, sabi niya. May kailangan lang akong kunin sa isang safety deposit box. Ito ba ang hinahanap mo? Tanong ni Dalton. Inilabas niya ang envelope na may simbolo ng Nazi. Dapat sinira na niya ito noon pa, sabi ni Dalton. Pero ngayon, sa akin na to. At sa araw na mahuli ako at kailangan kong humarap sa korte, tutulungan niyo ako. Wala nang magagawa si Madeline. Hindi niya na makukuha ang envelope. Ilabas mo lang yan dito, sabi niya. Kailangan walang makakaalam at babayaran ka namin ng malaki. Pag-iisipan ko, sagot ni Dalton. At doon lumabas ang totoo, ang maruming kayamanan ni Arthur Case ang totoong target nila. Paglabas ni Madeline, agad siyang tinanong ni Fraser. Pero wala siyang gustong ibunyag. Alam niyang matalino si Dalton. Ang Albanian recording, ang trick question, ang hostage drama. Lahat iyon, panlito lang. Para matapos nila ang tunay na plano sa loob, gumawa ng matinding desisyon si Fraser. Tinawagan niya ulit si Dalton. Handa na ang eroplano, sabi niya. Pero gusto ko munang makita na ligtas ang mga hostage. Pinayagan siya ni Dalton na pumasok. Dinala siya ni Dalton sa kinaroroonan ng mga hostage. Madilim sa loob, hindi niya makita ang mga mukha dahil sa maskara. Ang maririnig lang, iyak at paghingi ng tulong. Ilalabas namin kayo, pangako ni Fraser. Nung malapit na sila sa pinto palabas, hinarap ni Fraser si Dalton. 2 lang pagpipilian mo dito, sabi niya. Una, lalabas tayong 2 rito ng payapa o papasok ang mga pulis at pwedeng mauwi sa karahasan. Pero alam ni Dalton ang protocol. Hindi ka pwedeng mag-utos ng assault, sagot niya. Wala pang patay na hostage, huminto siya sandali. At kahit anong mangyari, hindi ka magmumukhang bayani dito. Itinutok niya ang baril kay Fraser at pinilit siyang lumabas. Lalabas ako sa pintong yan kapag handa na ako, sabi ni Dalton. May iba ka pa bang proposal? Napatawa si Fraser, napikon siya sa salitang proposal. Matagal na siyang pinipilit ng girlfriend niyang magpakasal at ayaw niya kasi wala pa raw siyang pera. Bakit ayaw mo? Tanong ni Dalton. Kung mahal niyo ang isa't isa, hindi mahalaga ang pera. Napangiti si Fraser. Sa lahat ng tao, isang magnanakaw pa ang nagbigay ng payo sa kanya. Salamat sa payo mo, bank robber. Pero may iba pang plano si Fraser. Bigla na lang niyang sinipa si Dalton. Sinugod niya ito. Gumulong silang 2 sa hagdan. Pilit niyang tinatanggal ang maskara ni Dalton. Hanggang sa... May narinig siyang pagkasa ng baril. Isang kasamahang hold-upper sa likod niya. Galit na tinutok ni Dalton ang baril kay Fraser. Ihanda niyo na ang mga bus, sigaw niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Anong nangyari? Tanong ni Darius. Binigyan ko siya ng lahat ng dahilan para patayin ako, sagot ni Fraser. Pero hindi niya ginawa. At doon, sigurado na siya, hindi nila papatayin ang mga hostage. Biglang nag-ring ang telepono. Itutok niyo ang camera sa 2nd floor, utos ni Dalton. Mula sa bintana nakita ng lahat, isang hostage na napalibutan ng mga hold-upper. May takip ang ulo. Itinutok ni Dalton ang baril. Wag! Sigaw ni Mitchell, pero huli na. Lumabas si Fraser. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Parang bigla siyang nawasak. Nandoon si Dalton. Nakatingin sa pinto. Hinampas ni Fraser ang salamin. Anong ginagawa mo? Nanginginig siya sa galit. Namumuo ang luha sa mata. May 50 tao pa rito, sabi ni Dalton. Malamig ang boses. Subukan mo pa akong paglaruan. Pinlano mo ang lahat mula umpisa, sabi ni Fraser. Sabihin mo na lang, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi na niya mapigilan ang emosyon. Idiniin ni Dalton ang baril. Masyadong matalino ka para sa isang pulis. Umalis ka na rito. Sige, barilin mo ako. Wala nang mawawala sa akin. May namatay na. Tapos na ang career niya. Iyon ang iniisip niya. Pero iniwan lang siya ni Dalton. Pagbalik ni Fraser, naghihintay na si Captain Coughlin. Mabuti kang pulis, Fraser. Pero kung lulubog ka, hindi ako lulubog kasama mo. Sinubukan pang magpaliwanag ni Fraser, pero buo na ang desisyon ng boss niya. Tapos ka na rito. Si Darius na ang masusunod dito. Nanlumo si Fraser sa narinig. Agad nagplano si Darius ng assault. Pero mahirap ang sitwasyon. Isa lang ang daanan. Hindi nila alam kung sino ang hostage at sino ang magnanakaw. At kung susugod sila, pwedeng may tama ang inosente.
kaya napagdesisyonan nilang gumamit na lang ng rubber bullets para maiwasan ang seryosong pinsala. Nagpahangin si Frazier sa labas kasama ang isang pulis. "Mag-iingat na ako sa sasabihin ko, sir," sabi ng pulis. Hindi natin alam kung sinong nakikinig. Hindi tungkol sa hostage ang usapan nila, pero para kay Frazier, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad niyang sinilip ang kahon na nakasabit sa leeg ng isang hostage. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang listening device. Mula pa sa simula, naririnig na pala nila ang lahat ng plano ng pulis. Agad niyang tinawagan si Darius. "Huwag kayong tutuloy! Narinig nila tayo!" Stand down! Stand down! Pero huli na, alam na ni Dalton ang lahat. Bago pa makapasok ang SWAT, lumabas ang makapal na usok sa pinto ng bangko. Tapos, sunod-sunod na naglabasan ang mga tao. "Huwag kayong magpapaputok!" Sigaw ng mga hostage. Pero nagsimula na ang putukan ng rubber bullets. Isa-isang nagbagsakan ang mga tao kahit mga inosente. "Ceasefire!" Sigaw ni Darius. Nagkagulo sa harap ng bangko. Lumapit ang mga pulis. Pinaluhod ang lahat. Iginapos ang kamay. Pumasok ang mga pulis sa gusali. Kasama si Frazier. Wala nang tao sa loob. Ang mga baril, ang dugo, peke. Mga laruan lang, walang pinatay. At ang pinakamalaking misteryo, walang nawalang pera. Sinuri nila ang bawat sulok. Pati ang storage room, malinis. Walang bakas ng construction. Parang wala talagang nangyari. Sa presinto, isa-isang in-interview ni Frazier at Mitchell ang mga hostage. Pero kahit anong tanong nila, wala. Walang makapagsabi kung sino ang mga hold-upper. Pare-pareho ang suot, pare-pareho ang maskara, pare-pareho ang mga sagot na binibigay nila. "Ibaon na lang natin ang kaso," sabi ni Captain Coughlin. "Walang ninakaw at wala rin tayong suspect." Pero nabigla si Frazier, hindi niya matanggap iyon. Dahil may isang ebidensya siyang hindi pa rin makita, ang maliit na baril na ginamit ni Dalton. At higit sa lahat, may isang taong biglang naglaho na parang bula at lalo siyang nagduda nang malaman niyang walang kahit anong record ang safety deposit box 392. Parang sinadya talagang burahin. Habang abala ang mga pulis sa paghahanap sa mga magnanakaw, doon lumabas ang totoong plano. Nasa loob lang pala si Dalton ng bangko ng ilang araw. Gumawa sila ng peking pader sa storage room, isang maliit na selda na sapat para pagtaguan niya. Doon siya nagkubli, tahimik, kalmado, at walang nakapansin. At tulad ng sinabi niya, lumabas siya sa pinto ng bangko kapag handa na siya. Bitbit niya ang mga diamante ni Arthur Case at ang dokumentong pilit nitong tinatago sa loob ng mahigit kalahating siglo sa labas ng bangko. Eksaktong ayon sa plano, sinundo siya ng mga kasamahan niya. Wala nang disguise, wala nang tensyon. Masaya nilang binati ang isa't isa. Para bang simpleng trabaho lang ang natapos nila. At inamin ni Dalton, hindi siya martyr. Ginawa niya ang lahat para sa pera. Pero hindi rin santo si Arthur Case. Pinabuksan ni Frazier ang safety deposit box. Sa loob, isang mamahaling singsing at isang mensahe, "Sundan mo ang singsing." At doon niya natuklasan ang buong istorya. Pinuntahan ni Frazier ang mayor at si Madeleine. Ipinakita niya ang singsing. Inutusan niya silang isumbong ang kaso ni Arthur Case sa War Crimes Office o ilalabas niya ang recording tungkol sa alok nilang promotion kapalit ng pakikipagdeal sa hold-upper. At sa wakas, nakauwi si Frazier sa girlfriend niya. Hinubad niya ang coat. At sa bulsa, nakapan niya ang isang maliit na diamante. Naalala niya ang lalaking nakabangga niya sa bangko at napangiti siya. Minsan, ang hustisya hindi dumadaan sa korte, dumadaan ito sa konsensya. At sa kwentong ito, walang tunay na bayani, walang tunay na kontrabida. Meron lang katotohanang hindi na kayang itago.